Hi guys! For today's video, pupunta kami sa Pier 15 South Harbor dahil nandun yung pupuntahan namin. Barko. Yes, sa old ship ng Italia. So small ship lang pala yun? Yes. Para siyang kalukalike siya ng mga Titanic, parang ganun ang itsura niya. Nice. Pero hindi ganun kalaki. It's an old ship. It's an old ship pala. Iikot-ikot sila sa buong mundo. Baka may mumud. So ngayon, nandito sila sa Manila. Around the world sila. So mamaya papakita namin doon pagdating namin doon. So kita tayo doon. See you guys. See you there. God bless us. Bye. See you. We're now here. Hi guys, nandito na kami ngayon sa Pier 15. Kung makikita nyo, nandun ay maraming barko. So guys, nandito na kami ngayon sa port at ito yung sinasabi namin barko ng Tour Vespucci. I don't know how to pronounce it. Hi guys, ngayong araw nandito kami ngayon sa Pier 15 dito sa North Harbor, Manila. At nasa likod namin yung Vespucci Italian ship. It's the oldest Italian ship ever. Yes, so mamaya pupunta tayo dun sa loob, papasok tayo. So papakita namin kung anong meron dun sa loob. Yes, so see you there later. See you there guys. So guys, naglalakad na kami, pupunta kami dito sa Vespucci ship. So ito yung sa likod namin. Si Amerigo Vespucci ay isang Italiano na mangangalakal at explorer na naaalala hindi lamang sa kanyang mga paglalakbay na nagpabago ng takbo ng kasaysayan, ngunit para sa pagkakaloob sa bagong daigdig ng pangalang Amerika. Ang pagpapamana ni Vespucci sa mga baybayin at mga konstelasyon, mga obserbasyon sa kultura at pagkilala sa mga agos ng karagatan sa Ecuador ay humantong sa pagkakaunawaan na dinala ng kanyang mga paglalakbay sa isang bagong kontinente na hinamon ang dating paniniwala na si Christopher Columbus ay nakarating sa hindi pa natukoy na silangang gilid ng Asya. Ipinanganak noong March 9, 1454 sa Florence, Italy. Noong kasaganahan ng Renaissance, nagmula si Vespucci sa isang kilalang pamilya na may kaugnayan sa dinastiyang Medici. Ang kanyang ama, isang notaryo ng gobyerno, at ang kanyang tiyuhin, ang respetadong humanist na Dominican friar na si Giorgio Antonio Vespucci ay gumanap ng maimpluwensyang mga tungkulin sa kanyang edukasyon. Nakalubog sa isang mundo
ng kalakalan at maritime na kultura mula sa murang edad. Nabuo si Vespucci ng mga interes at kakayahan sa astronomy, matematika, nabigasyon, ng mga wikang banyaga. Sa unang bahagi ng kanyang karera, nagtrabaho si Vespucci para sa pamilyang Medici bilang isang bangkero at nang maglaon ay pinangasiwaan ang mga operasyon ng barko sa Seville, Spain. Iba-iba ang mga account, ngunit marami ang naniniwala na nakilala ni Vespucci si Christopher Columbus sa Seville noong 1496. Pagkatapos ng makasaysayang paglalakbay ni Columbus noong 1492 at tinulungan si Columbus sa paghahanda para sa mga darating na ekspedisyon. Alam mo ba, ang unang paggamit ng pangalang Amerika ay noong 1507 nang ang isang bagong mapa ng mundo ay nilikha batay sa mga paggalugad ng Amerigo Vespucci. Mga paglalayag ni Vespucci. Dahil sa kanyang sariling hilig sa pagtuklas, sumali si Vespucci sa isang ekspedisyong Espanyol habang nasa kanyang 40s. Nagsisilbing astronomer at gumagawa ng mapa sa paghahanap ng daanang patungo sa India. Sa pangunguna ng Espanyol na eksplorador na si Alonso de Ojeda, sila ay naglayag mula sa Cadiz, Spain noong Mayo 1499 at narating ang hilagang silangang baybayin ng Timog Amerika. Sa kabila ng kanilang paniniwala na nakarating na sila sa Asya, ginalugad ni Ojeda ang baybayin ng Venezuela habang si Vespucci ay nakipagsapalaran sa timog patungo sa baybayin ng Brazil. Sa panahon ng paglalayag, itinala ni Vespucci ang mga konstelasyon na nabanggit ang kanilang mga pagkakaiba sa mga nakikita sa Europa. Naidokumento din niya ang pagkakaibang flora at fauna, gumawa ng malawakan na obserbasyon tungkol sa mga katutubong tribo na kanyang nakatagpo at inilarawan kung ano ang mga inaakala niyang Ganges River, ngunit ngayon ay kilala na ang bukana ng ilog ng Amazon. Sa isang liham na nagsasalaysay sa paglalakbay, isinulat niya ang tungkol sa pagtuklas ng walang katapusang bilang ng mga ibon at iba't ibang anyo ng kulay ng mga punong napakaganda at napakabango. Ano patakala natin? Nakapasok na tayo sa makalupang paraiso.